Actually, pwede naman silang magpunta rito to defend themselves. Sabihin nila, kami lang nagsasalita dito eh. I suggest sir that we invite Raul Manuel, these people, Castro, Franz Castro, and who else? Basta yung mga party list pa ng Makabayan Block, baka sabihin nila one-sided yung story eh. Di, alika dito Raul at mag-usap tayo ng mga pinagagagawa natin noon sir. Suggestion lang. Invitation lang naman, no? While we respect interparliamentary courtesy, we also would like to afford him the floor. Kung gusto niya magsalita dito, harap-harapan doon sa mga dati niyang kasamahan, baka gusto niya i-defend ang sarili niya, invitation lang. We are not forcing him. Unless we will be able to amend the Constitution at matanggal yung party list system, hindi talaga mawala yung mga party list ng komunista dyan sa lower house. Pag ma-amend ang Constitution, dapat tanggalin talaga yung party list system na yan dahil ang daming problemang binigayan sa atin. Lalong-lalo na yung mga makakaliwa na party list. Sinahit mo nga kanina si Raul Manuel na ngayon ay congressman. Nandyan ngayon sa lower house, kabataan party list, yan siya. You said during the last hearing na kasama mo yan, nagre-recruit ng mga estudyante sa UP para maging armado. I was the one who facilitated Raul Manuel, and we're very fortunate because nandito po yung nag-receive po at nakakita po talaga personally kay Raul Manuel sa loob po ng Thank you, Rian Jane Ramos. And I hope, kahit na sinasabi mo na paulit-ulit na lang, I hope huwag kayong magsawa na kahit na paulit-ulit yung sinasabi ninyo because for all we know, yung paulit-ulit na pagsasabi niyo ng katotohanan ay magbubunga pa rin yan na kabutihan in the future. So we need perseverance to win this fight. Alam kong mahirap ito. Kahit anong sabihin natin, unless we will be able to amend the Constitution at matanggal yung party list system, hindi talaga mawala yung mga party list ng komunista dyan sa lower house. Hindi talaga matanggal yan dahil it is provided for in the Constitution, yung kanilang participation. So, wala tayong magawa. Pero sige lang, tuloy lang tayo. Hintayin natin na ma-amend natin yung Constitution at pag ma-amend ang Constitution, dapat tanggalin talaga yung party list system na yan dahil ang daming problemang binigayan sa atin. Lalong-lalo na yung mga makakaliwa na party list. Talagang sila talaga ang I don't need to explain. Alam naman ng lahat ng taong bayan yan kung anong papel ng mga tao na yan in the proliferation of the insurgency problem ng ating bansa. Sinahit mo nga kanina si Raul Manuel na ngayon ay congressman. Nandyan ngayon sa lower house, kabataan party list, yan siya, under the party list system. And you said during the last hearing na kasama mo yan, nagre-recruit ng mga estudyante sa UP para maging armado. Sino ba sa inyo yung nagsabi na one time kasama, ikaw yung front committee chairman ng anong front yun? Guerrilla Front 55. Guerrilla Front 55. 55? Yung sinabi ko po last time was that I was the one who facilitated Raul Manuel, and we're very fortunate because nandito po yung nag-receive po at nakakita po talaga personally kay Raul Manuel sa loob po ng NPA unit, and she will discuss her story later po. Yeah, sino? Si Ida Marie Montero, si Ida former Marie. secretary po ng SRC 5. Siya yung nag-receive doon Yes. kay Raul Manuel. Yes, Your Honor. Anong purpose ni Raul Manuel pagpunta doon sa mga kampo ng NPA? As a member of the Communist Party of the Philippines, he was tasked to for the revolutionary integration. Lahat naman po kami, yun yung pinagdaanan namin. So, I will just give it to Ma'am Ida to explain. Si Ida Marie Montero? Yes, you have the floor. Please continue the discussion from Ariana Ramos.
Magandang hapon po, Mr. Chair. Yes. Ako po si Ida Marie Montero, former secretary ng SRC5 ng SMR. Yung sinabi po Alam niyo, Branch Secretary ka ng SR. Sub-region po. Sub-region. Sub-region po ng Southern Mindanao region. Puro mga big time pala kayo. Ako noon, nung nasa sa serbisyo pa ako, hirap na hirap kong kalabanin kayo eh. Yung mga grupo ninyo, yung pag sinabi mong SRG, napakalaki yung armadong component yan. Hindi lang kumpanya, kundi aabot pa ng more than company size yung kalaban dyan sa yung SRG na yan. Ang dami kong taong namatay sa pagkikipaglaban sa inyo. Yung nauna pa sa inyo, yung sinusundan na lang ninyo. Grabe yung kwento inabot mo dyan. Anong area ninyo? Iwan? Ano po, Davao City, Sidat? Davao City, part ng Davao del Norte at Bukidnon po. That's my playground. When I was second lieutenant ng Philippine Constabulary, hanggang naging major ako ng PNP, hanggang naging lieutenant colonel, hanggang naging provincial director ako ng Davao de Oro, na dati Kumbal, Compostela Valley Province. Yan ang aking playground. So, buti hindi tayo nag-enkwentro, no? Yung nandun ka pa. Hindi, nag-abot ba tayo nung provincial director ako ng Kumbal? Hindi pa ako na-assign ng Davao de Oro po. Ay, hindi ka pa na-assign. Sige, continue. Salamat. Sige, yung sinabi po ni Arian Jean Ramos, ay totoo po yun. Siya po yung nag-facilitate ng biyahe nila. Tapos siya po yung nagsundo po sa motor. Tapos hinatid po sa kinampuhan po namin. Nag-spend lang naman po ng parang 1 week si Raul. Tapos 1 week. Opo, 1 week. Congressman na siya noon. Di ba? Parang hindi pa, That was 2017. 17. 17. Tapos, ang purpose po kaya pumunta po sila sa amin para mag-revolutionary integration. Tsaka papul na po namin na kailangan namin silang kumbinsin para mag-full-time NPA. Tapos hindi po siya na-kumbinsin ng mga kasama namin, nung araw na aalis na siya, nag-try po ako na i-convince siya, baka madala kasi ako po yung secretary. Tapos umiyak po siya, hindi ko makalimutan na umiyak po siya kasi sabi niya sa akin po na naiintindihan daw po niya ang sitwasyon at alam daw niya yung pangangailangan, pero sa sarili niya, hindi pa daw po talaga siya ready na mag-NPA. Kaya tutulong na lang daw po siya sa ibang mga gawain. Kagaya ng pagiging representative ng party list ng Nung kabataan. umalis po siya sa amin, sabi niya, may naka-assign na po daw na task niya, maging parang bayan, para sa Visayas yun, Bayan Negro siguro yun. At that time po, 2017, is outgoing student regent si Raul Manuel ng UP Diliman, ng buong UP system. And I think yung plano ng partido sa kanya before is bumalik siya sa Visayas. Pero hindi yun natuloy kasi nagkabataan party list po siya. So dati siya student regent ng UP. Yes po, 2017 is magkasama kaming nagre-recruit sa UP. Siya as student regent, tas ako as alay sining UP Diliman. While student regent siya, nagre-recruit siya ng mga kabataan para maging NPA? Yes sir, yun yung tasking niya as member ng Communist Party. Ayun, nagpunta siya sa NPA nga po para alam niya kung para kanino siya nagre-recruit. Ako rin po, nagpunta rin ako sa NPA camp bago ako yung tuloy-tuloy na nag-recruit sa NPA. Ganun po kasi yun para yung program para sa amin na mga Communist Party members na bumisita at least sa NPA camp para pag nag-recruit is alam namin kung ano yung saan namin pinapasok yung mga estudyanteng nire-recruit namin sa. Do you think, in your own opinion, dapat bang mananagot si Raul Manuel ito sa ginagawa niyang recruitment sa mga kabataan? Siyempre naman sir kasi Ha? hindi niya kayang gawin yung ginawa namin pero 'di ba? Kaya niyang mag-recruit. So, alam mo 'yun,
Actually, pwede naman silang magpunta rito to defend themselves. Sabihin nila, kami lang nagsasalita dito eh. I suggest sir that we invite Raul Manuel, these people, Castro, Franz Castro, and who else? Basta yung mga party list po ng Makabayan Block, baka sabihin nila one-sided yung story eh. Di, alika dito Raul at mag-usap tayo ng mga pinagagagawa natin noon, sir. Suggestion lang. Kumsek, Ay, sorry. invitation lang naman, no? While we respect interparliamentary courtesy, we also would like to afford him the floor. Kung gusto niya magsalita dito, harap-harapan doon sa mga dati niyang kasamahan, baka gusto niya i-defend ang sarili niya, invitation lang. We are not forcing him. We respect interparliamentary courtesy. Dahil ako naman, inimbitahan rin nila doon sa Senado, sa lower house, hindi rin naman ako pumunta. Ayaw ko rin pumunta doon dahil alam ko naman yung purpose nila doon. Di ba? At saka, I don't want to be the yung magiging president. I don't like to become the president. Mamaya yung mga next na mga senador magagalit na sa akin. Bakit kasi inunahan ni Bato? Pumunta doon. Kami ngayon, so pupunta na kayo. Obligado pumunta. But anyway, just offer him. Baka gusto niya pumunta. Yun lang, imbitahan lang ninyo. Pero I don't think pupunta yan dito. Sige lang. Please continue. Okay, after nun, so maybe we could talk about the recruitment sa salugpungan. Yes, we are going to that. Okay. Sino bang... Kami din po. Sige, continue. Ako sa lupungan na tayo. Ako na lang po muna and Yes. then I will just introduce na lang ako na lang muna. Okay. Yun po nasimulan ko naman. So before po ako mag-NPA, if you remember the UCCP Haran Bakwit, no, that was April 3, 2014, no, meron pong 1,300 no na manobo from Teleingod, Davao del Norte ang nakapunta po sa UCCP Haran. Tapos kung maalala po ninyo, napakalaki po na campaign iyon na kung saan na-recognisa yung tinatawag nating Lumad struggle for their defense sa ancestral domain. So at that time po, hindi pa po ako member ng NPA, pero ako po ay member na ng isang underground mass organization at candidate member na ng Communist Party of the Philippines. Before you continue, why UCCP Haran? Bakit kayo doon nyo dinala yung mga bata na from Davao Norte man kayo pumunta sa UCCP Haran? UCCP Haran is in Yes. Bangkiruhan, Davao City, di ba? Yes. Si Ma'am Ida po, she has the credibility po para mag-discuss regarding sa UCCP Haran. Okay. Can you answer briefly, Ida? Kasi po yung UCCP Haran noong early 90s pa po siguro yun. Sila na po yung una nag-cater o nag-facilitate ng mga bakwit po galing Talaingon. Tsaka may ano po sila, may parang tinatawag po naming aliado po ng mga taga-urban po ng Davao City. Okay. Urban committee po ng CPP po. Ano po nila, mga aliado po nila. Kaya nung nagbabakwit po nung 2014, doon po dinala kasi sila po yung tumulong nung early 90s pa po na bakwit. Thank you. Maraming salamat. Please continue. Opo, bale Ayan. si UCCP Haran po, part na po talaga ng United Front na pag-oorganisa ng CPP, NP, NDF. Kaya po, hindi lang po sa sektor ng mga kabataan, lalong-lalo na sa UP, sa PUP and other institution, pati din po mismo sa mga religious groups. So, ayun po, nung napunta po ako dun sa UCCP Haran, we were tasked to immerse with the children. So, ang hindi ko po makalimutan dun ay sabay-sabay pa namin kinanta yung Salugpungan hymn. No, Salugpungan, for the information of everybody,
Lumad School po sa Lupungan, Tatano, Igcanogon Community Learning Center. Tapos kung nabalitaan po natin na na-close po siya, no, 55 sa Lupungan School sa Davao Region because of, tawag dito, the grounds na it was operated by the CPP and PNDF, and we can attest to you na totoo po na ito po ay ino-operate ng CPP and PNDF because I am from after po nung April 3 na nag-immerse ako doon, after a month or more than a month po, nag-NPA na po ako, pumasok po ako mismo sa Talaingo, Davao del Norte, sa sitio na Silaban, Barangay Palmahil, and then nakita ko po doon yung mga paaralan, ang isang paaralan ng Salugpungan, and then papunta po doon sa iba't ibang mga areas namin sa Talaingod. Meron po kaming naitayo na 21 Salugpungan schools sa loob po ng Talaingo, Davao del Norte, and kami po mismo na mga NPA ang nagfa-facilitate sa pagtatayo ng mga school buildings. Sa pagbabalik ko sa we were given like only at parang 20,000 lang po, 20,000 pesos para magtayo ng isang school building. So ang nangyari po, we were tasked to do that because ang Talaingo, Davao del Norte po ang isa sa pinakaunang nakapagtayo ng shadow government sa municipality level. So imagine meron na po palang mayor doon sa loob ng Talaingo, Davao del Norte. Akala nyo lang po na sa government of the Philippines lang. So meron na po kaming mayor doon, and that was Dato Gibang. So Dato Gibang surrendered last 2018 with the efforts of the 10th Infantry Division. Because of his surrender, na-expose po yung mekanismo na ginagawa ng CPP and PNDF. That's why if you remember the very recent case na meron na pong promulgation kay Satur Ocampo and kay Franz Castro, we can attest to you that it is part of the national campaign of the CPP and PANDF. So at that time po na bumaba yung mga bata from actually sa Nasilaban sila banda, dun po kinuha nila Satur Ocampo at si Franz Castro yung mga bata. There were 14 of them, and those children, kilala po namin yon, kilala din po namin yung mga magulang ng mga bata dahil isa po kami sa mga nag-utos na bumaba sila for the campaign in protecting their schools. Bale, kung sasabihin po nating national campaign, ibig sabihin po, si Communist Party of the Philippines, New People's Army, may mandato po siya sa mga underground mass organization at mga miyembro ng Communist Party of the Philippines na nasa legal front organization. Nung mga panahon na yon ay under attack po ang unit namin, ang NPA unit, ang regional headquarters. Kung natatandaan nyo po si Minandro Cabok Villanueva na na-neutralize na po, he was then the commander of the National Operations Command ng NPA, at nandun po siya sa area namin sa SRC-5. So we were tasked to protect the unit na kung saan siya pumunta, and kami bilang territorial unit at panawagan na kailangan protektahan namin ang aming basing masa, kami po ay nagtap sa mga national identified na mga legal, no, na parang kung sasabihin natin na hindi naman sila maapektuhan sa campaign na ito, kasi nga syempre ang panawagan ng partido, we should always put the interest of the people, and then at the end of the day we are just exploiting those issues. So ang ginawa po ng partido ng panahon na yon, si Satur Ocampo and then si Franz Castro, sila po yung national, na identified na sikat na kunwari ay mga people's rights advocates. So the question kasi, paano sila nakarating doon? Sino yung contact nila? No? Sino yung kilala ba sila ng mga tao sa Talaingod? Hindi sila kilala. So paano sila napunta doon? It is because of the command of the Communist Party of the Philippines. So ang partisipasyon po ni Franz Castro at ni Satur Ocampo sa tinatawag nating parliamentary struggle, napakalaki po yan para maprotektahan ang NPA sa loob mismo
doon sa unit na kung saan kami galing. So because of that campaign, akala po namin mananalo kami, pero napakatalino na po ng security forces natin dahil alam na nila yung mekanismo ng gawain namin because of course, ilang taon na rin po paulit-ulit na nagpapabakwit ng mga kabataan at mga kapatid nating katutubo. So because of that, they were apprehended, no? And kayon hinaharap natin yung hinaharap nila yung isa sa mga kaso na kung saan sila ay na-convict. And i-connect ko lang po ito sa, if you are familiar with Bay Bibiaon, sa UP Diliman po, si Bay Bibiaon ay nandoon. Sa panahon po ng Manilakbayan, si Bay Bibiaon, she is the first ever tinatawag nating babae na tribal chieftain sa Manobot tribe. And if you will Google Bay Bibiaon, makikita nyo na meron po siyang mga awards, no? Lalong-lalo na po sa UP Diliman, meron po siyang natanggap ng mga awards, and actually international awards. Bay Bibiaon is a member of the Communist Party of the Philippines. And we can attest to that dahil si Bay Bibiaon ay kasama po namin mismo sa loob ng Kilusan, mismo sa loob sa Talaingod, Davao del Norte. Ngayon, in connection, no, kasi alam naman natin na sila sa Turo Campo, sila Franz Castro, they're really projecting that they are the ones na they're advancing, no, the indigenous people's rights. Pero kasali din po kasi sila doon sa campaign sa Manilakbayan. From 2014 na bakwit hanggang sa 2021 na bakwit, kasali po ang mga legal front organizations and identified, no, na legal front organizations ng CPP, NPA, NDF para doon po sa pagpapatuloy ng kampanya. Si Bay Bibiaon po ay namatay na. Ngayon, gusto pong kunin ng kanyang pamilya si Bay Bibiaon, pero hindi po binibigay ng kung sino mang responsable, lalong-lalo na sa Save Our Schools movement, no? So, wala daw karapatan ang kanyang pamilya na kunin ang katawan ni Bay. And ang sinasabi nila, the last time na nalaman namin kung saan si Bay Bibiaon ay nasa UP Diliman po. And ito po yung isa sa mga crucial na pangyayari. That's why sinasabi si UP, mga balunan ng NPA, etc. Yun ang parating projection. And of course, I don't believe that because I'm a graduate, no, sa UP. Pero yun nga po, dahil meron pong mga legal front organizations na nagtatago, nagiging part po tayo doon sa hindi makatarungang pagtatago din po sa katawan ni Bay Bibiaon. Interconnected po ito lahat. That's why sa Turo Campo and Franz Castro, child abuse, harapin nyo po yung kaso nyo. Let's not, wag nating lokohin yung mga tao. If you say that the indigenous peoples will be on your side, hindi po yung mangyayari. Isa pong napakalaking sampal sa muka sa mga Talaingod Manobo dahil hanggang ngayon ginagamit nyo po ang muka ni Bay Bibiaon for donations. Kung pupunta po tayo sa Talaingod, For donation? for donations, if you will, Sino nagdo-donate? international organizations or any private entities na naaawa or parang na-deceive din mismo sa campaign. Because, Alam na kaya nila, napatay na si Baby Diao? yes, actually po, may mga press conference na po, na balita na po, napatay na po si Bay Bibiaon and the family, no? Sila na po mismo ang nanawagan na ibalik nyo na po yung pamilya. Pero, hindi po nila kayang ibigay yung katawan ni Bay Bibiaon. Kasi po, pag once na ibigay nila yung katawan ni Bay Bibiaon, lahat po ng katotohanan sa kung ano po ang reason kung bakit nandun si Bay Bibiaon sa UP Diliman, lalabas. Ang pinaka hindi po namin gusto kasi na until now, no, they don't respect the body of Bay Bibiaon. Kasi nga, lahat ng mukha ng Bay Bibiaon, naka-plaster, online, international, may libro pa po siya. And yung libro niya, kilala ko po ang nagsulat. No? He was a former NPA member na we're very fortunate dahil nagbalik loob na po sa gobyerno. Pero pinagpeperahan po nila yung campaign. So, yung Bakwit campaign, yung SOS campaign na to protect the Salugpungan schools, lahat po yun, it is to protect the New People's Army and the mass base and of course, no, to generate funds. And until now, they are doing that. Kaya po,
sa ngalan po ng pananawagan namin ng hostisa, we want na sana po maibalik si Bay. And with all due respect, yun po yung gustong mangyari ng mga kasama ko dito. And they will also explain their part na hindi lang po galing sa akin.